Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Minsan, habang mas hinahabol natin ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag tumigil ka sa kakahabol, nagsimula kang maging kalmado at ibinalik mo ang atensyon mo sa sarili mo, biglang may pagbabago. Biglang siya naman ang nagtatanong kung nasaan ka. Biglang siya ang naghahanap ng message mo. Biglang mapapaisip siya bakit parang iba na siya ngayon. At doon natin makikita ang isang simpleng katotohanan tungkol sa attraction. Hindi mo kailangang pilitin ang isang tao na magkagusto sa'yo. Hindi mo rin kailangang magpanggap na cold, maglaro ng mind games, o sadyang magselos siya para habulin ka. Minsan ang pinakamalakas mong gawin ay maging isang taong masarap kasama, may sariling buhay, may boundaries, at hindi nawawala ang sarili dahil lang sa isang tao. Lalo na habang tumatanda tayo. Nagbabago rin ang paraan natin tumingin sa relationships. Noong bata pa tayo, baka sapat na yung kilig, late night messages, at araw-araw na good morning at good night. Pero pagdating sa edad na mas marami ka ng pinagdaanan, mas naiintindihan mo na hindi lang kilig ang hinahanap ng tao. Hinahanap natin yung peace. Yung taong hindi dagdag problema. Yung taong hindi kailangan hulaan araw-araw kung mahal ka ba o hindi. At higit sa lahat, yung taong may sariling pagkatao. Kaya kung gusto mong maging isang taong hindi madaling mawala sa isip ng isang tao, hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang maging pinakamaganda, pinakagwapo, pinakamayaman, o pinakamasaya sa lahat ng oras. May mga simpleng bagay kang pwedeng gawin para maging mas attractive, mas memorable, at mas meaningful ang presence mo sa buhay ng isang tao. At ang unang bagay ay simple lang pero maraming tao ang nakakalimot gawin. Huwag mong ibigay agad ang buong mundo mo sa isang taong kakapasok pa lang sa buhay mo. Alam mo yung feeling na may bagong taong dumating, tapos dahil excited ka, halos buong araw mo siyang iniisip. Kapag nag-message siya, instant reply. Kapag nag-post siya, ikaw ang unang viewer. Kapag may problema siya, nandyan ka agad. Kapag may kailangan siya, available ka. Walang masama sa pagiging caring. Pero may difference ang pagiging caring sa pagiging overly available. Kapag palagi kang available sa lahat ng oras, minsan nawawala ang pagkakataon para maramdaman ng isang tao kung ano ang presence mo kapag wala ka. Hindi ibig sabihin na maglaro ka at intentionally i-ignore siya. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay huwag mong kalimutang mayroon ka ring sariling buhay. May trabaho ka, may pamilya ka, may mga kaibigan ka. May hobbies ka, may mga pangarap ka, may oras ka para sa sarili mo. Kasi isipin mo, kung ang buong mundo mo ay umiikot lamang sa isang tao, ano ang mangyayari kapag hindi siya nag-reply? Maghihintay ka. Mag-overthink ka. May nagawa ba ako? May iba na ba siya? Bakit online siya pero hindi ako nire-replyan? At bago mo pa mapansin, ang taong gusto mo ang nagiging source ng happiness at anxiety mo. Hindi healthy iyon. Mas attractive ang isang taong marunong magmahal pero marunong ding mabuhay. Halimbawa, nag-message siya habang nasa trabaho ka. Hindi mo kailangang ihagis ang ginagawa mo para lang makapag-reply agad. Tapusin mo muna ang kailangan mong gawin. Kapag libre ka na, saka ka sumagot. Hindi dahil gusto mong pahirapan siya, kundi dahil may buhay ka rin. At nakakatuwa minsan, kapag alam ng isang tao na may mundo ka outside of them, may sarili kang ginagawa, may mga bagay kang pinagkakaabalahan, may sarili kang happiness. Kaya kapag dumating siya, hindi siya ang nagbibigay ng buong kulay sa buhay mo. Dagdag kulay lang siya, at malaking difference iyon. Dahil ang taong kumpleto ang sarili ay hindi desperadong humihingi ng validation. Hindi niya kailangang sabihin, mahal mo ba talaga ako? Every 5 minutes, makikita niya sa actions. At kapag hindi niya nakikita, hindi siya magmamakaawa. Marunong siyang magsabi, I deserve clarity. Napakalaking bagay ng confidence na ganito. At dito pumapasok ang pangalawang paraan. Matutong makinig ng tunay. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang madaling maalala? Hindi dahil ang dami nilang sinasabi, kundi dahil kapag kausap mo sila, nararamdaman mong mahalaga ang sinasabi mo. Napakasimple pero napakalakas. Kapag nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya, huwag agad ibalik ang conversation sa sarili mo. Kapag nagkwento siya tungkol sa pangarap niya, makinig ka. Kapag may sinabi siyang maliit na detail tungkol sa buhay niya, tandaan mo. Halimbawa, minsan nabanggit niya na paborito niya ang isang partikular na pagkain. Ilang linggo pagkatapos, bigla mong sinabi, uy, nakita ko yung favorite mong pagkain dati. Simple lang, pero sa isip niya, may mararamdaman siyang naalala niya.
At yun ang nagpapalalim ng connection. Hindi kailangan ng mamahaling regalo. Hindi kailangan ng grand gestures. Minsan, ang isang taong nakikinig sa'yo ng maayos ay mas mahirap kalimutan kaysa sa isang taong puro regalo pero hindi ka naman talaga naririnig. Kaya kapag kausap mo siya, ibaba mo muna ang phone mo. Tumingin ka, makinig ka, magtanong ka, at higit sa lahat, huwag mong hintayin ang pagkakataon para magsalita tungkol sa sarili mo. Makinig ka dahil interesado ka, hindi dahil naghihintay ka lang ng turn mo. May isang magandang principle dito. Kapag pinaparamdam mong safe at comfortable ang isang tao na maging sarili niya, naturally, mas gugustuhin niyang mapalapit sa'yo. Pero may isa pang mahalagang bagay. Huwag mong gawing interview ang conversation. Hindi kailangan na sunod-sunod ang tanong na parang job application. Anong favorite color mo? Anong favorite food mo? Anong hobby mo? Relax. Let the conversation breathe. Magkwento ka rin. Tumawa. Mag-joke. Mag-share ng experience. Kasi ang tunay na connection ay hindi interrogation. Conversation siya. At habang nag-uusap kayo, huwag kang matakot na ipakita ang tunay mong personality. Ito ang pangatlong bagay na madalas hindi napapansin ng mga tao. Magkaroon ka ng sariling identity. May mga taong kapag may gusto silang tao, biglang nagiging chameleon. Kung mahilig sa hiking ang gusto nila, biglang hiking enthusiast. Kung mahilig sa K-drama, biglang expert sa K-drama. Kung ayaw niya sa isang bagay, biglang ayaw mo rin. Hindi masama ang magkaroon ng common interests. Pero huwag mong burahin ang sarili mo para lang magkasya sa gusto ng ibang tao. Kasi eventually, mapapagod ka. At kapag napagod ka, mararamdaman mong parang hindi naman ikaw ang minahal niya. Yung version mo na ginawa mo para magustuhan ka niya. Mas magandang sabihin mo, hindi ako masyadong mahilig dyan, pero curious ako. Bakit mo gusto? Napakasimple. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat para magkaroon ng connection. In fact, minsan mas interesting pa ang taong may sariling opinion pero marunong rumespeto. Kung mahilig siya sa isang bagay at hindi mo gusto, okay lang. Kung iba ang pananaw mo, okay lang. Hindi kailangan pareho kayo ng lahat. Ang mahalaga may respeto. Kasi ang attraction na tumatagal ay hindi nabubuo dahil pareho kayo sa bawat bagay. Nabubuo ito kapag pareho kayong komportable na maging sarili ninyo habang pinipiling magkasama. At dito nagsisimula ang mas mature na klase ng attraction. Hindi yung paano ko siya mapapansin. Kundi paano ako magiging taong worth knowing. Malaking pagbabago iyon. Dahil kapag ang focus mo ay kung paano siya mapipilitang magkagusto sa'yo, lagi kang kinakabahan. Pero kapag ang focus mo ay kung paano maging better version ng sarili mo, mas nagiging kalmado ka. At ang calmness na yon, napapansin ng tao. Kaya huwag mong habulin ang validation. Build yourself. Maging mabuting kausap. Maging interesting dahil may sarili kang mundo. Maging caring pero may boundaries. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang ang pinakamagandang relationship ay iyong hindi mo kailangang mawala sa sarili mo para mapanatili ang ibang tao. Kung gusto mo, itutuloy ko agad ang Part 2. Sa parehong style at tuloy-tuloy ang kwento, walang recap o preview. At kapag natutunan mong maging komportable sa sarili mong mundo, may isa pang bagay na unti-unting nagiging powerful, ang paraan ng pagtrato mo sa isang tao nang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili. Kasi may malaking difference ang pagiging sweet sa pagiging desperate. May difference ang pagiging present sa pagiging laging nakasunod. At may difference ang pagmamahal sa isang tao at pagkalimot sa sarili dahil sa isang tao. Halimbawa, may kausap kang gusto mo. Nag-message siya ng, busy ako ngayon. Ang taong insecure minsan agad mag-iisip, baka ayaw na niya sa akin. Tapos sunod-sunod ang message. Okay ka lang? May problema ba? Galit ka ba? May nagawa ba ako? At bago pa matapos ang araw, naging detective na siya ng sariling relationship. Pero ang taong emotionally mature, sasabihin lang, okay, take your time. Message mo ako kapag free ka. Then balik siya sa sariling buhay. Hindi siya naghihintay sa phone na parang may darating na medical result. Hindi siya every 30 seconds tumitingin kung online na ba. At alam mo kung bakit attractive iyon. Dahil may emotional stability. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. May pakialam siya. Pero hindi niya ipinapasa sa ibang tao ang responsibilidad na ayusin ang lahat ng insecurity niya. Kaya ito ang isang magandang habit na pwede mong simulan. Kapag may gusto kang tao, huwag mong gawing trabaho ang pag-monitor sa kanya. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang kausap niya bawat minuto. Hindi mo kailangang bantayan kung sino ang nag-like sa picture niya. Hindi mo kailangang magtanong kung bakit nag-online siya pero hindi nag-reply. At lalong hindi mo kailangang gumawa ng fake account para lang mag-imbestiga. Oo,
Alam kong may ilan dyan na pangiti. Huwag kang mag-deny. Alam natin ang galawan. Pero seriously, kapag gusto mong maging taong hindi madaling makalimutan, matutong magbigay ng space. Ang space ay hindi kawalan ng pagmamahal. Minsan space ang nagbibigay ng pagkakataon para ma-miss ka ng isang tao naturally. Pero may mahalagang distinction. Hindi ibig sabihin nito na intentional mong i-ignore siya ng ilang araw para habulin ka. Hindi yun maturity. Game playing yon. Ang tunay na space ay natural. May buhay ka. May ginagawa ka. May sarili kang oras. At kapag nagkita o nag-usap kayo, present ka talaga. Parang hangin. Hindi mo kailangang ipilit ang presence mo. Kapag nandyan, komportable. Kapag wala, mararamdaman. At habang pinag-uusapan natin ang space, may isa pang bagay na sobrang underrated, ang pagiging masaya kahit wala siya. Isipin mo ito, kapag ang isang tao ang only source ng happiness mo, automatic nagiging takot kang mawala siya. Pero kapag masaya ka na bago pa siya dumating, hindi ka desperate na hawakan siya sa leeg at sabihing, "Please, huwag kang umalis." Mas relaxed ka, mas confident ka, mas authentic ka, at ironically dun ka nagiging mas attractive. Kaya magkaroon ka ng sariling routine. Lumabas ka, maglakad, makipagtas mga kaibigan, magbasa, mag-exercise, magtrabaho sa goals mo, matuto ng bagong bagay. Hindi kailangang dramatic. Kahit simpleng morning coffee habang tahimik kang nakaupo, malaking bagay na yon. Kahit isang oras na walang cellphone, kahit weekend na hindi mo iniisip kung magre-reply ba siya, dahil habang binubuo mo ang sarili mong buhay, may isang magandang bagay na nangyayari. Unti-unti mong nababawasan ang fear of losing someone. At kapag hindi ka natakot mawalan ng isang tao, mas nagiging malinaw ang standards mo. Hindi mo na sasabihin, kahit ganito siya, okay lang, basta wag lang niya akong iwan. Mas masasabi mo, mahal ko siya, pero mahalaga rin ang peace ko. At yun ang klase ng confidence na hindi kailangang ipagsigawan. Makikita lang. Ngayon may isa pang simpleng bagay na malaki ang epekto sa attraction. Matutong magbigay ng genuine appreciation. Pero hindi yung puro pambobola. May difference ang compliment at flattery. Kapag sinabi mong, ang ganda mo, okay iyon. Pero kapag sinabi mong, napansin ko kung paano mo kinausap yung waiter kanina. Kahit busy siya, naging respectful ka pa rin. Mas personal yon. Bakit? Dahil pinapakita mong hindi lang physical appearance ang napapansin mo. Napapansin mo kung sino siya. At karamihan ng tao gusto nilang makita hindi lang ang itsura nila kundi ang effort nila. Imagine may isang babae na ilang taon nang nagsusumikap sa trabaho. Lahat nagsasabi, ang ganda mo. Pero ikaw ang nagsabi, ang bilis mong matuto. Napansin ko kung gaano ka kasipag kahit pagod ka. Iba ang tama noon. Or maybe lalaki naman na tahimik pero laging tumutulong sa pamilya. Instead of saying, gwapo ka, sabihin mo, I admire how responsible you are with your family. Hindi kailangang overdo. Isang sincere sentence can mean more than 10 generic compliments. At kapag nagbibigay ka ng appreciation, huwag mong gamitin para makakuha ng kapalit. Huwag yung, pinuri kita kaya dapat gusto mo rin ako. Hindi. Give it genuinely. Kung deserving siya, sabihin mo. Kung hindi, huwag pilitin. Kasi ang sincerity nararamdaman at ang fake compliments nararamdaman din. Parang pagkain na kulang sa asin. Hindi mo man ma-explain agad, alam mong may kulang. At may isa pang paraan para maging memorable, magkaroon ng emotional presence. Ano ibig sabihin nito? Kapag kasama ka niya, hindi lang katawan mo ang nandyan. Nandyan ang attention mo. Halimbawa, nagkukwento siya tungkol sa isang stressful na araw. Hindi mo agad sasabihin, ako nga, mas stressful pa. Minsan, sapat na ang hirap nun. Naiintindihan ko kung bakit napagod ka. Hindi mo kailangang ayusin agad ang problema niya. Minsan gusto lang ng tao na marinig. Ito ang bagay na natututunan natin habang tumatanda. Hindi lahat ng problema kailangan solusyonan. Minsan kailangan lang ng presence. At kapag naging tao kang nagbibigay ng peace instead of pressure, natural na magiging memorable ang presence mo. Kaya kapag kasama mo siya, huwag puro cellphone. Huwag puro sarili mong problema. Huwag puro relationship status. Enjoy the moment. Tumawa kayo. Magkwentuhan. Gumawa ng memories. Dahil sa totoo lang, hindi naman natin palaging naaalala ang exact words ng isang tao. Mas madalas nating naaalala kung ano ang naramdaman natin kapag kasama natin siya. May mga taong hindi mo na maalala kung ano ang sinabi nila 5 years ago, pero naalala mo kung paano kanila pinatawa, kung paano kanila pinakalma, kung paano kanila pinaramdam na safe kang maging ikaw. Iyon ang emotional memory. At iyon ang hindi basta-basta nawawala. Pero dito kailangan natin maging maingat. Huwag mong isipin na kailangan mong maging therapist ng taong gusto mo.
Hindi mo kailangang akuin lahat ng problema niya. Ang pagiging supportive ay hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang disrespect. May boundaries pa rin. Kung paulit-ulit kang minamaliit, niloloko, ginagamit, o pinaparamdam na option ka lang, hindi mo kailangang manatili para patunayan na loyal ka. Ang tunay na confidence ay marunong ding umalis kapag hindi na healthy. At minsan, iyon mismo ang pinaka-attractive na bagay sa isang tao. Hindi yung kahit ano gawin mo, nandito ako. Kundi yung mahalaga ka sa akin, pero mahalaga rin sa akin ang sarili ko. Napakalaking difference. Kasi kapag may boundaries ka, hindi mo kailangang magalit para respetuhin ka. Hindi mo kailangang manigaw. Hindi mo kailangang mag-post ng patama sa Facebook. Hindi mo kailangang gumawa ng dramatic goodbye message na parang finale ng teleserye. Simple lang, kapag may bagay na hindi okay sa'yo, sabihin mo ng mahinahon. Hindi ako comfortable kapag ganyan ang trato sa akin. Then observe. Kung willing siyang baguhin, good. Kung hindi, may sagot ka na. At habang natututo kang mag-set ng boundaries, mapapansin mong nagbabago rin ang quality ng mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ka na basta impressed sa sweet words. Tinitingnan mo na ang consistency. Hindi ka na basta kinikilig sa I miss you. Tinitingnan mo kung may effort. Hindi ka na basta naniniwala sa ikaw lang. Tinitingnan mo kung tugma ba ang action sa words. Kasi habang tumatanda tayo, natututo tayong hindi lahat ng butterflies ay love. Minsan anxiety lang. Hindi lahat ng excitement ay compatibility. Minsan uncertainty lang. At hindi lahat ng taong mahirap makuha ay worth having. Minsan mahirap lang talaga siya makuha dahil hindi siya interested. At kailangan nating tanggapin iyon. Dahil ang goal ay hindi ang mapasagot ang lahat ng tao ng yes. Ang goal ay makahanap ng taong parehong interesado. Isang taong hindi mo kailangang habulin araw-araw. Isang taong hindi mo kailangang kumbinsihin na mahalin ka. Isang taong nakikita ang value mo at pinipiling alagaan yon. At kapag dumating ka sa point na hindi mo na kailangang mag-perform para mahalin ka, doon nagiging mas magaan ang relationship. Hindi mo kailangang magpanggap na busy. Hindi mo kailangang magpanggap na walang pakialam. Hindi mo kailangang maghintay ng eksaktong 3 oras bago mag-reply dahil may nabasa kang relationship rule sa internet. Reply ka kapag available ka. Magmahal ka ng sincere. Magbigay ka ng effort. Pero huwag mong kalimutang may sarili kang buhay. Dahil ang pinaka-memorable na tao ay hindi laging yung pinakamahirap abutin. Madalas siya yung taong may sariling mundo pero pinipiling buksan ang pintuan para sa'yo. At kapag naramdaman ng isang tao na hindi mo siya kailangan para maging buo, pero gusto mo siyang kasama dahil pinapahalagahan mo siya, ibang klaseng connection yon. Hindi desperate, hindi manipulative, hindi pilit. Natural. At minsan, iyon ang klase ng presence na matagal bago mawala sa isip ng isang tao. Kaya huwag mong tanungin araw-araw, paano ko siya mapapabaliw sa akin? Mas magandang tanong ay, paano ako magiging taong kapag nakilala niya masasabi niyang, ang hirap palang kalimutan ng taong ito. At iyang sagot ay hindi pagiging perfect. Maging taong may peace. Maging taong may boundaries. Maging taong marunong makinig. Maging taong may sariling pangarap. Maging taong marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. At kapag dumating ang tamang tao, hindi mo na kailangang gumawa ng maraming tricks. Dahil ang attraction na may respeto at sincerity, hindi kailangang pilitin. Unti-unti itong lumalalim. Parang halaman. Hindi mo hinihila ang dahon para mapabilis ang paglaki. Dinidiligan mo. Binibigyan ng araw. Inaalagaan. At hinahayaan mong lumago sa tamang panahon. Ganon din ang connection. Hindi mo kailangang hilahin ang isang tao papunta sa'yo. Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo ang value mo. Ibigay mo ang tamang effort. At pagkatapos, hayaan mong siya rin ang gumawa ng choice niya. Dahil ang pinakamagandang pagmamahal ay hindi yung napilitan ng isang tao na manatili. Ito yung malaya siyang umalis pero pinili niyang manatili. At kapag ganun ang nangyari, alam mong hindi mo siya nakuha dahil sa laro. Nakuha mo ang respeto, trust at affection niya dahil naging totoo ka. At kapag dumating ka sa ganitong mindset, mapapansin mong may isa pang bagay na sobrang lakas ng dating. Ang taong marunong maging mysterious ng hindi nagpapanggap, hindi ibig sabihin na kailangan mong magtago. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging cold. At lalong hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-post ng kung ano-anong cryptic quotes para mapaisip siya kung may pinagdadaanan ka. Alam mo yung mga post na, some people will never know what they lost. Tapos pag-check mo sa comments, may isang tao na nagtanong, okay ka lang? At ang sagot, I know my worth. Relax lang tayo. Hindi lahat ng problema kailangan gawing Facebook story. Ang tunay na mystery ay mas simple. Hindi mo kailangang ikwento ang buong buhay mo sa unang ilang araw.
Hindi mo kailangang sabihin agad lahat ng trauma, lahat ng past relationships, lahat ng plano mo sa buhay, at lahat ng insecurities mo. Hayaan mong unti-unti kanyang makilala. Kasi may magandang bagay sa discovery. Kapag may bago siyang nalalaman tungkol sa'yo habang tumatagal, nagkakaroon ng curiosity. Halimbawa, alam niyang mahilig kang maglakad kapag gabi. Later, malalaman niyang mahilig ka rin pala sa old movies. Tapos malalaman niyang may pangarap kang matagal mo nang pinagtatrabahuhan. Parang libro. Hindi mo binabasa ang buong libro sa isang page. Isa-isa mong binubuksan. At iyon ang natural na mystery. Pero tandaan, mystery is not lying. Kung tinanong ka niya, huwag kang mag-imbento ng kwento para lang maging interesting. Maging honest. Hindi mo kailangang maging extraordinary. Minsan nga, mas memorable pa yung taong simple pero genuine. At may isa pang bagay na mas malalim kaysa mystery, ang consistency. Kasi madaling maging sweet sa simula. Madaling mag-message buong araw. Madaling magsabi ng good morning beautiful. Madaling mangako. Pero habang lumilipas ang panahon, doon lumalabas kung sino talaga ang consistent. Kung sinabi mong tatawag ka, tumawag ka. Kung may pinangako kang maliit na bagay, gawin mo. Kung sinabi mong nandyan ka, huwag kang biglang mawawala ng walang dahilan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging available 24/7. Ang ibig sabihin lang, dapat tugma ang salita mo sa actions mo. At napakalakas ng epekto nito. Dahil kapag consistent ka, nagkakaroon ng emotional safety. Alam ng tao kung ano ang aasahan sa'yo. Hindi ka ngayon sweet, bukas cold, sa makalawa sweet ulit, tapos biglang hindi magpaparamdam ng isang linggo. Iyan ang emotional roller coaster. At minsan, napagkakamalan ng mga tao na kapag pinaparamdam mong confused ang isang tao, mas lalo siyang mahuhulog. May kaunting truth na maaaring mangyari roon, pero hindi iyon healthy attraction. Kapag may taong nagiging obsessed dahil hindi niya alam kung kailan ka sweet at kailan ka cold, hindi ibig sabihin na deep love iyon. Minsan uncertainty lang. At kung gusto mong magkaroon ng relationship na matibay, hindi uncertainty ang kailangan mo. Clarity, respect, consistency, at attraction na parehong pinipili. Kaya kung gusto mong maging taong hindi madaling makalimutan, huwag mong subukang maging unpredictable sa feelings mo. Maging predictable sa character mo. Iyan ang mas magandang mystery. Hindi niya kailangang malaman kung ano ang gagawin mo bawat minuto. Pero alam niyang kapag sinabi mong may respeto ka sa kanya, totoo yon. Alam niyang kapag nagkaroon kayo ng disagreement, hindi mo siya sisigawan para lang manalo. Alam niyang kapag may problema, hindi mo siya agad iiwan sa scene para parusahan. Alam niyang hindi mo gagamitin ang insecurities niya laban sa kanya. At alam niyang may boundaries ka. Napakaganda ng combination na yon. Soft pero strong. Caring pero hindi desperate. Confident pero hindi mayabang. Available pero hindi dependent. At dito pumapasok ang isa pang simpleng paraan. Matutong magkaroon ng emotional control. Hindi mo kontrolado kung magkakagusto siya sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos kapag hindi niya ginawa ang gusto mo. Halimbawa, nag-message ka at hindi siya nag-reply. Natural lang na mapaisip ka. Pero bago ka gumawa ng conclusion, huminga ka muna. Baka busy. Baka may problema. Baka nakatulog. Baka wala lang siyang energy mag-phone. Hindi lahat ng silence ay rejection. At kung sakaling rejection nga, masakit. Pero hindi ibig sabihin na mababa ang value mo. Hindi lahat ng tao ay compatible sa'yo. Parang pagkain. Kahit gustong-gusto mo ang isang pagkain, hindi ibig sabihin na lahat ng tao gusto rin iyon. Hindi mo sasabihin, hindi niya gusto ang adobo, therefore wala siyang taste. Okay, baka sasabihin mo iyon privately. Pero gets mo ang point. Hindi lahat ng tao para sa'yo. At hindi mo kailangang kumbinsihin ang isang tao na ikaw ang tamang choice. Ang taong kailangan pang kumbinsihin ng paulit-ulit ay maaaring hindi talaga kumbinsido. Masakit tanggapin pero liberating. Kaya kapag may taong hindi nagre-reciprocate ng effort, huwag mong dagdagan ang effort mo hanggang sa maubos ka. Observe. Kung ikaw lang ang palaging nag-i-initiate, ikaw lang ang nagtatanong, ikaw lang ang nagpaplano, ikaw lang ang nag-a-adjust, eventually kailangan mong itanong sa sarili mo, connection ba ito o one-person project? Dahil ang tunay na attraction ay may movement mula sa dalawang side. Hindi kailangang 50-50 bawat araw. May araw na ikaw ang mas nagbibigay. May araw na siya. May panahon na ikaw ang stronger. May panahon na siya. Pero sa kabuuan, may reciprocity. May balik. May effort. May concern. May presence. At kapag nakita mong may ganitong balance, doon mo malalaman na hindi mo kailangang gumamit ng tricks. Hindi mo kailangang magselos-selosan. Hindi mo kailangang sabihin, may nagkakagusto sa akin.
Hindi mo kailangang mag-post ng picture kasama ang ibang tao para lang makita niya. Kung gusto mo ng healthy attraction, huwag kang gagamit ng ibang tao bilang tool para makuha ang attention ng isang tao. Dahil baka makuha mo nga ang attention niya, pero mawala naman ang trust. At ang trust kapag nasira, mahirap ibalik. Kaya mas magandang maging direct kapag kailangan. Kung gusto mo siya, okay lang ipakita. Hindi naman weakness ang pagiging honest. Minsan nga ang pinaka-confident na sabihin ay, gusto kitang makilala ng mas mabuti. Simple. Walang drama. Walang pressure. Walang you are the love of my life. Pagkatapos ng 2 dates. Relax. Kilalanin muna. Enjoy the process. Kasi minsan masyado nating minamadali ang isang connection. Isang week pa lang gusto na natin ng label. Isang buwan pa lang gusto na natin malaman kung forever na ba. Pero ang relationships ay hindi exam na kailangan mong malaman agad ang final answer. Minsan kailangan mong obserbahan. Paano siya kapag stressed? Paano siya kapag galit? Paano siya kapag hindi siya nakakakuha ng gusto niya? Paano siya makitungo sa ibang tao? Paano siya makitungo sa iyo kapag may disagreement? Doon mo makikita ang character. At habang inoobserbahan mo siya, hayaan mo rin siyang obserbahan ka. Huwag kang magpanggap na perfect. Kung may mali ka, aminin. Kung nakasakit ka, mag-sorry. Kung hindi mo alam, sabihin mong hindi mo alam. Napakalaking bagay ng taong marunong magsabi ng, sorry, mali ako. Hindi nito binabawasan ang confidence mo. Actually, pinapalakas nito. Dahil ang taong secure sa sarili ay hindi takot umamin ng pagkakamali. At kung gusto mong maalala ka ng isang tao, may isa pang bagay na hindi dapat kalimutan. Make them feel respected. Hindi lang desired, respected. May difference. Kapag pinaparamdam mong attractive siya, maganda iyon. Pero kapag pinaparamdam mong valuable siya bilang tao, mas malalim iyon. Tanungin mo ang opinion niya. Respect her decisions. Respect his boundaries. Huwag pilitin kapag ayaw. Huwag mang pressure kapag hindi ready. At huwag gamitin ang feelings niya para makuha ang gusto mo. At hindi ibig sabihin na kailangan mong maging distant. Be warm. Be genuine. Be present. Pero allow choice. Dahil ang pagmamahal na may freedom ay mas malalim kaysa pagmamahal na may pressure. At kung talagang gusto mong maging memorable, huwag kang mag-focus sa kung paano siya magiging dependent sa'yo. Mas magandang maging taong nagpapalakas sa kanya. Kung may pangarap siya, suportahan mo. Kung may goal siya, encourage mo. Kung may magandang bagay siyang ginagawa, acknowledge it. Pero huwag mong angkinin ang success niya. Hindi mo kailangang maging hero sa buhay niya. Maging partner, maging teammate, maging taong masasabi niyang, kapag kasama ko siya, parang mas kaya kong maging better version ng sarili ko. Napakalaking bagay nun. At kung pareho kayong ganon, hindi na kailangang pilitin ang attraction. Dahil habang tumatagal, may respect na. May admiration. May trust. At doon nagsisimulang magkaroon ng connection na hindi lang basta kilig. Kaya kung minsan naiisip mong, bakit hindi niya ako hinahabol? Pause. Baka hindi naman kailangan niyang habulin ka. Baka kailangan mo lang makita kung pinipili ka rin niya. Dahil may malaking difference ang pagiging desired at pagiging valued. Masarap ma-desire, pero mas mahalaga ang ma-value. Ang taong nagde-desire sa'yo dahil maganda ka ngayon, ay maaaring magbago ang feelings niya kapag may dumating na mas maganda. Pero ang taong nagva-value sa character mo, sa peace na dala mo, sa paraan ng pakikitungo mo, at sa kung sino ka bilang tao, mas may foundation ang connection. At yun ang klase ng attraction na hindi basta-basta nawawala. Hindi dahil nabaliw siya sa'yo, kundi dahil nakita niya kung sino ka at pinili niyang manatili. Sa huli, hindi mo kailangang maging obsession ng isang tao. Mas maganda kung magiging magandang bahagi ka ng buhay niya. Isang taong kapag naaalala niya, may ngiti, may warmth, at may respeto. Dahil ang tunay na goal ay hindi para mawalan siya ng isip dahil sa'yo. Ang goal ay magkaroon kayo ng connection na pareho kayong hindi nawawala sa sarili ninyo. At kapag dumating ang ganong klase ng pagmamahal, hindi mo na kailangang maglaro ng mind games. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang manipulahin ang feelings niya. Magiging simple ang lahat, hindi laging madali. Pero simple. At minsan, iyon ang pinakamagandang klaseng love, yung hindi kailangang ipaglaban ang sarili mong worth araw-araw para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin.